Magandang araw sa ating lahat. Ano nga ba ang pagsusulat? Ang pagsusulat ay isang natatanging kakayahan ng bawat nilalang, ng bawat tao, na malinaw na makapagtala o makapag-imprinta sa papel ng mga karakter at simbolo. Tuloy, ito'y makaporma ng mga salita, pangungusap at talata para makapagbigay ng mga ideya o mga impormasyon sa mga mambasa sa tawag ng komunikasyon. Isang katawagan ng komunikasyon ay ang pakikipagtalastasan. Anong kahulugan at kalikasan ng pagsusulat? Una narito ay ang pagsulat ay pagsasalin sa papel o sa anumang kasangkapang maaaring magamit na mapagsasalinan ng mga nabuong salita. Simbolo at ilustrasyon ng isang tao o mga tao sa layuning may pahayag ang kanya o kanilang kaisipan. Ito ay isang physical at mental na activity na ginagawa para sa iba't ibang layunin. Punta tayo sa uri ng pagsulat. Unang uri ng pagsulat ay ang akademiko, pangalawa teknikal, pangatlo journalistic, pang-apat referensyal, panglima profesional at ang panghuli ay ang malikhain. Ano nga ba ang akademiko? Ang akademikong pagsulat ay maaaring maging critical na sanaysay at ito ay itinuturing din na intelektual na pagsulat dahil layunin nitong pataasin ang antas at kalidad ng kaalaman ng mga estudyante sa paaralan. At ang pangalawa ay ang teknikal. Ito ay isang espesyaladong uri ng pagsulat na tumutugon sa mga kognitibo at psikolohikal na pangangailangan ng mga mamabasa at ng mga manunulat. Ang pagsulat na ito ay nakatuon sa espesipikong audience o pangkat ng mga mambabasa lamang. Ang pangatlo ay ang journalistic. Ito ang uri ng pagsulat na pampamahayag na kadalasang ginagawa ng mga mamahayag or journalist gaya nila Mike Enriquez at Mel Shanko at iba pa. Saklaw nito ang pagsulat ng balita, editorial, kolom, lathalain at iba pang akdang karaniwang makikita sa mga pahayagan o mga magazine. At ang referensyal naman, ito ang uri ng pagsulat na naglalayong magrekomenda ng ibang reference o source hinggil sa isang paksa. At ang professional naman, ito ang uri ng pagsulat na nakatuon o eksklusibo sa isang tiyak na propesyon. Itinuturo na rin ito sa mga paaralan bilang paghahanda sa isang tiyak na propesyon na napili ng mga mag-aaral. At ang panghuli ay ang malikhain. Masining ang uri ito ng pagsulat sapagkat ang focus nito ay ang imahinasyon ng manunulat, bagamat fiksyonal at di-fiksyonal ang akdang isinusulat. Punta tayo sa progreso ng pagsulat. Ano ang paksa ng tekstong aking isinusulat? Ang mga katanungan nito ay dapat munang magawa bago mangyari ang pagsulat mismo. Una narito ay ang pre-writing. Ang pre-writing sa hakbang na ito nagaganap ang paghahanda sa pagsulat. Ginagawa rito ang pagpili ng paksang isusulat at ang pangangalap ng mga datos o impormasyong kailangan sa pagsulat. Pangalawa ay ang actual writing o ang pagsulat na mismo sa sulatang papel. Ang actual writing, ito ang ikalawang hakbang sa pagsulat. Dito sinasagawa ang aktual na pagsulat at nakapaloob dito ang pagsulat ng borador o ang tinatawag nating draft. Ang rewriting naman, ito ang ikatlong hakbang sa pagsulat. Dito nagaganap ang pag-i-edit, pagre-revisa ng draft batay sa wastong grammar, vocabulary at pagkakasunod-sunod ng mga ideya o ang mga lohika. Punta tayo sa apat na hakbang ng proseso ng pagsulat. Una narito ay ang bago magsulat, pagsulat ng unang draft, pagre-revisa, pag-i-edit at pagwawastong basa. Para sa karagdagang kalaman, ayon naman kina Arrogante at iba pa noong 2013,
Binubuo ng 4 na hakbang ang proseso ng pagsulat. Una, bago magsulat. Pangalawa, pagsulat ng unang draft. Pangatlo, pagre-revisa. At ang pang-4 ay ang pag-i-edit. Doon tayo sa bago magsulat. Nakapaloob dito ang pagpaplano ng sulatin. Pangalawa, paghanda sa pagsulat, pagpili ng paksa at mga pansuportang material, at ang pagsasayos ng mga impormasyon. At doon naman sa pagsulat ng unang draft, nakapaloob dito ang pagsulat na mismo ng sulatin. Sa aktual na pagsulat, makatutulong na malaki ang pagiging natural at matapat sa sarili. At doon naman tayo sa pagre-revisa. Pagkatapos sulatin ang unang borador, mamamahinga. Palipasin muna ang 1 o 2 araw bago ito balikan. Sa ngayon, maging objektibo sa pagharap muli rito. Saka maingat itong basahin ng paulit-ulit hanggat maaari ng malakas. Kapag sa pagbasa ay bahagyang naramdamang patid o untol, makatitiyak may kailangang ditong reviewin, trabahuhin at pinuhin. Doon naman tayo sa pag-i-edit at pagwawastong basa. Ang kapaloob dito ang pag-i-edit, pagwawastong basa o proofreading sa Ingles. Ang panghuli ay ang pagsulat ng pinal na manuskrito. Manuskrito ang tawag sa pinal na kopya. Makinilyado na ito kaya ay kompyuterisado ayon sa pormang estandardisado o itinakda ng guro.